Ipinagmalaki ni Pangulong Duterte sa kanyang gabinete ang suot niyang sapatos na made in Marikina. Gawa ito ng isang sapatero sa tinaguriang Shoe Capital of the Philippines na pangarap daw mapasuot sa Pangulo ang kanyang mga likha. Magandang balita rin ito para sa tumatamlay na industriya ng sapatos sa Marikina. May report si Mark Zambrano. Ano nga ba ang pakiramdam na tumapak sa sapatos si Pangulong Rodrigo Duterte? Ang literal na sagot, gumamit ng sapatos na gawa sa tinaguriang Shoe Capital of the Philippines, ang Marikina. Ipinagmalaki ng Pangulo sa ilang miyembro ng gabinete ang kanyang brogue-style boots na tatak Marikina. Sa craftsmanship, #1 ang Pilipinas. Even sa furniture, walang makatalo sa Pilipinas. Bigay raw ito ng isang babae na may tatay na sapatero sa Marikina. Ang sapaterong tinutukoy ng Pangulo, ang 68 anyos na si Rolando Santos. Sa maliit na sapatosang ito sa kanilang bahay sa Marikina niya ginawa ang sapatos ng Pangulo. Pagmamalaki ni Santos, ni hindi man lang niya nasukatan ang Pangulo. Pero nung maisukat, na ayos, papaano ko daw nagawa yun na wala namang sampon na ibinibigay o binibigay na sukat, nagawa na nagkasya na siyan. Noong nakaraang buwan, nagpost ang anak ni Rolando na si Rosemary sa Facebook para maipaabot sa Pangulo ang gawang sapatos ng kanyang ama. Ito yung actual na pattern na ginamit ni Tatay Rolando para dun sa sapatos na ginawa niya para kay President Duterte. Makikita nyo yung design na ginamit niya. At ito naman, yung leather na ginamit niya dun sa sapatos. Ayon kay Tatay Rolando, tinuturing niyang natupad na pangarap ang mabigyan at masuot ng isang presidente ng Pilipinas ang kanyang ginawang sapatos. Hindi ako makapaniwala dahil sa aking kagalakan din. Biruin mo sa gawa ko na suot ng presidente. Emosyonal naman ang asawa ni Tatay Rolando. Mahirap. Mahal ang materyales. May oras na wala kaming pambili. Minsan nakakaawa rin siya. Paedad na siya. Ang Pangulo, nagpagawa na rin daw ng isa pang itim na sapatos kay Tatay Rolando. Ang dating umaalagong industriya sa Marikina, matagal nang nanghihina. Kakumpetensya kasi nila ang mga murang import na sapatos, gaya na lang ng mga gawa sa China. Tumatanda na rin ang mga sapatero. At tila nawawala na ng interes ang mga batang Marikenyo sa sining ng paggawa ng sapatos. Pero ang lahat ng ito, pwedeng magbago. Ngayon ang pinuno ng bansa mismo ang sumusuporta sa natutulog na industriya. Mark Zambrano, GMA News.